Hindi naman siya tunay na Madrigal Vigo. Huwag mong kalimutan na ang kasal nyo sa harap ng altar ay isang malaking palabas lamang. Isang bayarang aktor ang paring nagbasbas sa inyo 6 na taon na ang nakalilipas dahil ayaw kong makuha ng ulilang yan ang kahit anong bahagi ng ating ari-arian. She's just a glorified maid with a high IQ, and we use that IQ to save our company. Ang boses ni Basilia ay tila isang malamig na hangin galing sa kailaliman ng lupa tuyo, walang emosyon at punong-puno ng lason. Nakatayo si Fila sa labas ng bahagyan nakabukas na pinto ng library. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang tray ng mainit na merienda. May usok pa ang sopas na inihanda niya para kay Vigo, ang paboritong luto niya na hinaluan niya ng pagmamahal dahil narinig niyang umuubo ang asawa kaninang madaling araw habang siya ay abala sa pag-aayos ng mga buwanang audit ng kumpanya. 6 na taon. 6 na taon niyang ibinuhos ang bawat hibla ng kanyang talino upang itayo mula sa pagkakalubog ang negosyo ng mga Madrigal. 6 na taon niyang tiniis ang bawat pasaring ng kanyang biyena, ang bawat gabing puyat sa harap ng mga numero, at ang bawat sakripisyong itinuring niyang bahagi ng kanyang tungkulin bilang asawa. Ngunit sa isang sandali, ang bawat alaala ng kanilang kasal ang puting belo, ang mga bulaklak, ang mga pangakong binitawan sa harap ng Diyos ay tila naging mga abong tinangay ng isang malupit na bagyo. Naramdaman ni Fila ang unti-unting pagpapiit ng kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na bantas sa gitna ng isang mahabang pangungusap ng pighati. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig at ang mainit na porcelain ng tray ay naging kasing lamig ng yelo sa kanyang balat. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa pasilyo ay tila naging semento na unti-unting sumasakal sa kanyang dibdib. I know, Ma. Pero kailangan nating panindigan ang drama hanggang sa makuha natin ang huling pirma niya sa bank loan, ang sagot ni Vigo. Ang boses na dati ay tila musika sa pandinig ni Fila ay ngayon ay tunog na isang matalim na balisong na humihiwa sa kanyang katinuan. At huwag kang mag-alala, Ma. Carmi is pregnant. Sa wakas, magkakaroon na tayo ng tunay na tagapagmana. Hindi tulad ni Fila na, bukod sa pagiging baog, ay wala naman talagang puwang sa pamilyang ito. Isang matinding hapdi ang gumuhit sa puson ni Fila, isang uri ng sakit na hindi kayang ipaliwanag ng anumang medikal na aklat. Ang bawat salita ay tila isang paho na ibinabaon sa kanyang kabaaong habang siya ay buhay pa. Ang kanyang pagiging martir ay naging isang malaking biro sa harap ng 2 taong itinuring niyang mundo. Dahan-dahang ibinaba ni Fila ang tray sa maliit na lamesa sa pasilyo. Walang tunog, walang kalansing. Kahit ang kanyang pighati ay kailangang manatiling tahimik dahil iyon ang itinuro sa kanya ng 6 na taong paninilbihan ng isang Madrigal ay hindi gumagawa ng ingay sa gitna ng kahihiyan. Tumingin siya sa kanyang singsing ang makinang na ginto na dati ay simbolo ng kanyang katapatan, ngunit ngayon ay tila ba isang masikip na tanikala na nagpapaalala sa kanyang pagiging alipin. Paano mo yayakapin ang bukas kung ang pundasyong kinatatayuan mo ay gawa pala sa buhangin at kasinungalingan? At kung ang taong pinag-alayan mo ng iyong buong buhay ay ang siya palang maghahatid sa iyo sa hukay? May matitira pa bang puwang para sa isang pusong nais lamang magmahal? Tumalikod si Fila, ang kanyang likod ay matuwid. Ngunit ang bawat hakbang niya palayo sa library ay tila pagtapak sa mga bubog. Sa gitna ng kadiliman ng kanilang mansyon, isang malamig na desisyon ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Ang Teofila na kilala nila ay matagal nang namatay sa loob ng library na iyon. At ang babaeng lalabas sa mansyong ito ay mayroon na lamang isang layunin, ang sunugin ng bawat pahina ng huwad nilang kasaysayan. Filahiha, huwag kang tatayo riyan na parang estatwa sa labas ng pinto. Pumasok ka at dalhin mo rito ang sopas na yan. Tamang-tama ang dati mo, kailangan namin ng talino mo para sa mga papeles na ito.
Ang boses ni Basilia ay tila isang malambot na bitag punong-puno ng mapagkunwaring tamis na sadyang inihanda para lamunin ang huling bakas ng katatagan ni Fila. Dahan-dahang humakbang si Fila papasok sa library, ang bawat yabag ng kanyang mga paa sa makinis na sahig ay tila ba paghakbang sa isang madilim na bangin. Inilapag niya ang tray sa ibabaw ng antigong mesa. Ang amoy ng mainit na supas na may kasamang bango ng bawang at luyang pinalambot sa apoy ay humalo sa amoy ng lumang papel at mamahaling tabako ni Vigo. Isang mapait na irony ang nanunuot sa kanyang ilong. Ang pagkaing inilaan niya para sa paggaling ng asawa ay siya palang magsisilbing saksi sa sarili niyang pagkamatay. "Love, are you okay? You look pale." Ani Vigo habang dahan-dahang hinahaplos ang kamay ni Fila. Ang init ng palad nito ay tila naging baga na sumunog sa kanyang balat. "Don't overwork yourself sa audit ng kumpanya, pero kailangan ko lang sana itong pirma mo rito sa investment document para ito sa bagong branch na itatayo natin, the one we dreamed of, remember?" Tumingin si Fila sa mga papel na nakalatag sa kanyang harap. Ang bawat letra doon ay tila mga langgam na gumagapang at nagnanais na ubusin ang kanyang pagkatao. Alam niya ang katotohanan ng dokumentong, iyon ay hindi para sa pangarap nilang dalawa, kundi isang paraan upang itali ang kanyang pangalan sa mga utang na hindi naman sa kanya, habang ang mga ari-arian ay dahan-dahang inililipat sa pangalan ni Carmi. "Bakit kailangan ngayon agad, Vigo?" Ang mahinang tanong ni Fila. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng mapatid. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Basilia bago ito dahan-dahang tumayo at lumapit kay Fila. Inilapat ng matanda ang kanyang mga daliring puno na mamahaling hiyas sa balikat ng manugang. "Ija, listen to me. 6 na taon ka naming kinalinga rito. Nung wala kang matuluyan dahil naulila ka, sinaong nagbukas ng pinto para sa'yo kami. Utang na loob mo sa pamilyang Madrigal ang bawat hininga ng karangyaan na tinatamasa mo ngayon. Isang maliit na pirma lang ito, kapalit ng lahat ng isinakripisyo namin para maging tao ka sa lipunang ito. Huwag kang maging makasarili." Naramdaman ni Fila ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila ba may isang tambol na nagmamadali sa loob ng kanyang dibdib. Ang salitang utang na loob ay naging isang masikip na tanikala na paulit-ulit na humihila sa kanya pababa. Tiningnan niya ang kanyang biyen, anang mukhang dati ay itinuring niyang pangalawang ina. Ngunit ngayon ay nakikita niya bilang isang bihasang mandililok ng kasinungalingan. "Pirmahan mo na, love. Magtiwala ka sa akin, everything I do is for our future." Muling pagpilit ni Vigo. Ang kanyang mga mata ay nadminingning sa ilalim ng ilaw ng chandelier, punong-puno ng pang-uuyam na nakabalot sa pagmamahal. Dahan-dahang iniabot ni Fila ang pluma. Ngunit sa kanyang pagyuko, napansin niya ang isang maliit na sobreng nakaipit sa ilalim ng desk blotter ni Vigo. Mula sa siwang nito, sumilip ang isang lumang litrato. Isang litrato ng isang lalaking nakasuot ng barong, hawak ang isang script ng dula at may nakasulat na dedikasyon sa likod. "To Basilia, thank you for the role of a lifetime. Best priest performance ever." Naramdaman ni Fila ang biglang paglamig ng kanyang dugo, mas malamig pa sa hanging dala ng ulan sa labas. Ang bawat hibla ng kanyang katinuan ay tila ba unti-unting nadudurog. Ang paring nagbasbas sa kanila 6 na taon na ang nakalilipas ay hindi lingkod ng Diyos, kundi isang aktor na binayaran para sa isang sarswela ng pagkakanulo. Ito na ba ang katapusan ng Teofila na naniniwala sa himala at sa sandaling idampi niya ang pluma sa papel na ito? Pirma ba ng pagsuko ang kanyang isusulat o ang unang bantas ng isang madugong paniningil? Narinig ang marahang tunog ng paglock ng pinto ng library mula sa labas. Ang anino ni Basilia ay humaba sa pader, tila isang halimaw na handa ng sumakmal. "Pirmahan mo na, Fila. Huwag mong hintayin na mawala ang huling pasensya ko." Ang huling babala ni Basilia na tila ba isang kulog sa gitna ng katahimikan.
Bessie, huwag kang mag-alala. Hinding-hindi kita pababayaan. Dito ka muna sa kondo ko. Walang makakahanap sa iyo rito. I'll make sure na safe ka at ang mga ebidensyang hawak mo. Ang mga salitang iyon ni Charo ay tila isang malambot na unan na sumalo sa pagod na katawan at kaluluwa ni Fila. Nakaupo si Fila sa sofa nang inginig pa rin ang kanyang mga kamay habang nakahawak sa isang baso ng maligamgam na tubig. Kagagaling lang niya sa library ng mga madrigal, isang madugong pagtakas kung saan kinailangan niyang magkunwaring hihimatayin para lamang makalabas sa nakalak na pinto at makatakbo patungo sa kaisa-isang taong pinagkakatiwalaan niya sa buong mundo. Sa loob ng 6 na taon, si Charo ang naging sandigan ni Fila. Sila ang magkasama sa bawat pait ng buhay. Inakala ni Fila na sa gitna ng mundong puno na mga bayarang aktor at mapagpanggap na biyana ng pagkakaibigan nila ni Charo ang kaisa-isang bagay na totoo. Salamat, Charo. Akala ko talaga hindi na ako makakalabas doon. Bulong ni Fila ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Hawak ko na ang litrato, Charo. Patunay ito na hindi tunay na pari ang nagkasal sa amin. Kailangan ko itong dalhin sa abogado bukas. Of course, Bessie. Akin na muna itatago ko sa vault ko para sure na hindi mawawala habang natutulog ka. Ani Charo habang dahan-dahang inilahad ang kanyang kamay. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata, isang kislap na sa sobrang taranta ni Fila ay napagkamalan niyang pag-aalala. Naramdaman ni Fila ang biglang pagsikip ng kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila may kasamang babala na hindi niya maipaliwanag. Habang dahan-dahang iniabot ni Fila ang dokumento at ang litra, to narinig niya ang mahinang tunog ng pag-vibrate ng telepono ni Charo sa ibabaw ng lamesa. Isang mabilis na sulyap ang ibinigay ni Fila sa screen. Isang mensahe mula sa isang hindi nakapangalang numero, ngunit ang huling 3 numero ay pamilyar sa kanya. Numero yon ni Basilia. Nakuha mo na ba? Siguraduhin mong hindi siya makakaalis dyan. I'll send the payment now. Naramdaman ni Fila ang unti-unting pag-void ng kanyang paligid. Ang amoy ng lavender sa loob ng kondo ni Charo ay biglang naging amoy ng nabubulok na pagkakanulo. Ang bawat hininga niya ay naging isang matalim na aspal na tumutusok sa kanyang mga baga. Ang hapdi ng katotohanan ay mas matindi pa sa sampal ni Basilia kanina. Ang makita ang iyong kaisa-isang kaibigan na binibenta ang iyong buhay para sa ilang pirasong pilak. Bessie, okay ka lang? Bakit mo binabawi ang kamay mo? Tanong ni Charo, ang boses ay naging matigas. Wala na ang mapagpanggap na lambot. Charo, bakit ka nag-text kay Basilia? Mahinang tanong ni Fila. Ang kanyang mga mata ay nanunuri at puno ng pait. Natahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon na tila ba isang nagbabantay na halimaw. Dahan-dahang tumayo si Charo. Hindi na siya nag-abala magpanggap. Kinuha niya ang kanyang telepon at tiningnan si Fila nang may halong panunuya. You don't understand, Fila. Ang pamilya Madrigal, they can crush me in one click. Binayaran nila ang lahat ng utang ko, Fila. Binigyan nila ako ng buhay na hindi mo maibibigay kahit gaano ka pa kagaling sa accounting. Ani Charo, habang dahan-dahang lumalapit. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ibigay mo na sa akin yan. At sasabihin ko kay Basilia na hayaan ka na lang nilang umalis ng bansa. Naramdaman ni Fila ang isang matinding pangang-alit sa kanyang dibdib. Ang pagkakaibigang itinuring niyang banal ay isa rin palang transaksyon. Ang bawat sakripisyong ginawa niya para kay Charo, ang pagbabayad sa hospital bills ng nanay nito, ang pagpapatira rito noon, ay tila ba mga abong itinapon sa dagat. Binenta mo ako, Charo. Binenta mo ang 6 na taon nating pagsasama. Sabi ni Fila, ang kanyang boses ay matatag na, ngunit punong-puno ng lamat. Business is business, Bessie. You of all people should know that. Malamig na tugon ni Charo. Sa isang mabilis na galaw, kinuha ni Charo ang kanyang telepo
at may denial na numero. "Hello, Madam Basilia. Nandito na siya. Opo, hawak ko na ang sitwasyon. Bilisan niyo bago pa siya makagawa ng eksena." Naramdaman ni Fila ang matinding panlalamig ng kanyang mga tuhod. Nakulong na naman siya. Sa pagkakataong ito, hindi sa isang marangyang mansyon, kundi sa loob ng kuta ng taong itinuring niyang kapatid. Habang naririnig niya ang tunog ng papalapit na mga sasakyan sa labas, isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sino pa ang matitirang kakampi kung ang bawat aninong sinusundan mo ay may hawak palang patalim na itatarak sa iyong likuran? At sa gitna ng kadilimang ito, meron pa kayang liwanag na magmumula sa isang taong hindi niya inaasahan. Isang malakas na katok ang narinig mula sa pinto. Hindi ito katok ng isang bumbero o pulis. Ito ay ang mabigat at dominanteng katok ni Vigo. "Fila, lumabas ka na riyan! Huwag mo nang hintayin na gibayin ko ang pintong ito at mas lalong mapahamak ang kaibigan mo." Ang boses ni Vigo ay tila isang malamig na hampas ng bakal sa katahimikan ng gabi. Nakatayo si Fila sa gitna ng sala ng kondo ni Charo habang ang kanyang matalik na kaibigan ay nakatayo sa isang sulok, umiiwas ang tingin at mahigpit na hawak ang kanyang bagong smartphone, ang bayad sa kanyang kataksilan. Isang mapait na irony ang dumaan sa isipan ni Fila. Sa mismong mesang kinatatayuan ng plorer, ana siya ang bumili doon, inilatag ni Charo ang patibong para sa kanya. Naalala ni Fila kung paano niya binayaran ang huling 3 buwang upa ng kondo na ito nung mawala ng trabaho si Charo. Iniisip na ang tunay na kaibigan ay hindi nagbibilang ng utang. Ngunit na yon, ang bawat sentimong ibinigay niya ay tila naging mga pako na itinusok sa kanyang sariling palad. Naramdaman ni Fila ang marahas na pagpintig ng kanyang sentido. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo, tila ba puno ng alikabok ng mga nadurog niyang pangarap. Nang dahan-dahang gumukas ang pinto, pumasok si Vigo na may suot na mapaglarong ngiti. Ang uri ng ngiti na dati ay nagpapabilis ng tibok ng puso ni Fila sa kilig. Ngunit na yon ay nagdudulot ng matinding pagbaliktad ng kanyang sikmura. "Charo, asan ang kinuha niya sa library?" Tanong ni Vigo nang hindi man lamang tinitingnan si Fila, tila ba isa na lamang siyang basahan sa sahig. "Nasa ibabaw ng lamesa, Vigo. Kunin mo na at paalisin mo na siya rito." Mabilis na sagot ni Charo. Ang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at kasakiman. Dinampot ni Vigo ang sobre na naglalaman ng ebidensya ng peking pari. Sa harap ni Fila, dahan-dahan niya itong nilukot at itinapon sa basurahan. "You're so predictable, Fila. Akala mo ba ay makakalusot ka sa amin ni Mama? You have nothing. No marriage certificate, no assets, and now, no evidence. You are officially a ghost in the Madrigal history." Naramdaman ni Fila ang matinding panghihina ng kanyang mga tuhod, tila ba ang sahig ay unti-unting naglalaho sa kanyang ilalim. Ang bawat hininga niya ay may kasamang hapdi, isang uri ng sakit na nanunuot hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sa gitna ng kanyang pagluha, isang matalim na katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sapat na ba ang 6 na taon ng pagpapakatanga para tuluyan siyang malibing sa dilim? Ngunit bago pa man makahakbang si Vigo, patungo sa kanya isang mahinang tunog ng pagkatok sa pinto ang bumasag sa tensyon. Hindi ito ang marahas na katok ng mga tauhan ni Basilia. Ito ay isang maingat, pormal at may awtoridad na kato. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng nakasuot ng plant sa itim na suit. Ang kanyang tindig ay tila isang tor na hindi kayang buwagin ng bagyo. Ito si Ate Ines. Tumingin siya sa paligid mula kay Charo na nanginginig hanggang kay Vigo na biglang napatigil sa pagtawa. Ang kanyang mga mata ay tumigil kay Fila at sa isang sandali, naramdaman ni Fila ang isang kakaibang init sa gitna ng ginaw. "Sino ka? Wala kaming appointment sa kahit sinong abogado." Bulyaw ni Vigo, pilit na ibinabalik ang kanyang yabang. "Hindi mo kailangan ng appointment para sa katarungan, Mr. Madrigal?" Ang malamig na tinig ni Ines ay tila isang hiwa ng diamante sa salamin.
Lumapit siya kay Fila at hinawakan ang malamig nitong kamay. Fila, huwag kang matakot. I have the original copies of your grandfather's inheritance documents. At tungkol sa kasal nyo, let's just say I know exactly which theater company that priest belongs to. Napatitig si Fila sa babae. Bakit niyo po ako tinutulungan? Hindi ko po kayo kilala. Dahan-dahang lumingon si Ines kay Fila, isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. I am not just here as your lawyer, Fila. I am your aunt. I am your mother's half-sister. At hindi ko hahayaan na ang huling dugo ng aking pamilya ay ubusin ng mga linta na gaya nila. Naramdaman ni Fila ang paghinto ng mundo. Ang bawat pait na dinanas niya ay tila nakahanap ng isang pader na sasalo sa kanya. Ngunit sa likod ng mga mata ni Ines, may isang kislap na hindi maipaliwanag ni Fila. Isang kislap na nagpapahiwatig na ang tulong na ito ay may kalakip na mas malalim na lihim. Huwag kang diring-diri sa mga damit na yan, Fila. Tiklupin mo ng maayos ang mga pranela ng magiging apo ko. Isipin mo na lang na ito ang huling serbisyong gagawin mo para sa pamilyang nagpakain sa iyo ng 6 na taon. Ang boses ni Basilia ay tila isang malat na hagupit sa loob ng nursery room, isang silid na dati ay punong-puno ng mga pangarap ni Fila para sa sarili niyang anak, ngunit ngayon ay nilalamon na ng mga gamit ni Carmi. Nakatayo si Fila sa gitna ng silid, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang maliit na puting sapatos ng sanggol. Ang bawat hibla ng tela ay tila may lason na humahap di sa kanyang balat. Sa utos ni Ate Ines, kinailangan niyang bumalik sa mansyon. Magkunwari kang talo, Fila. Hayaan mong isipin nilang hawak ka pa rin nila sa leeg habang dahan-dahan nating binabawi ang lahat. Ang bilin ng kanyang tita na tumatatak sa kanyang isipan. Naramdaman ni Fila ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Ang bawat hininga niya ay may kasamang amoy ng bagong pintura at lavender, ang pabangong gamit ni Carmi na ngayoy nakatira na sa kabilang kwarto. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na lamang pighati. Ito ay isang malalim na sugat na paulit-ulit na binubudburan ng asin sa bawat oras na makikita niya ang kanyang asawa na inaalala ng ibang babae sa loob ng sarili niyang tahanan. Love, nasaan na yung vitamins ko? Sabi ni Doc, kailangan ko raw uminom on time para sa baby natin. Pumasok si Vigo sa silid, ang kanyang braso ay nakapulupot sa bayang ni Carmi. Ang tingin nito kay Fila ay wala ng bakas ng dati nilang pagsasama, malamig mapang insulto at puno ng pagmamalaki. Tila ba ang 6 na taon ng kanyang pagsasakripisyo, ang mga gabing puyat niya sa pag-aayos ng mga buwis ng kumpanya, ay naglaho na parang bula sa harap ng bulto ng tiyan ni Carmi. Fila, narinig mo ba si Carmi? Kunin mo ang gamot niya sa kusina at ipagtimpla mo na rin siya ng gatas? Utos ni Vigo nang hindi man lamang siya tinitingnan ng diretsyo. Dahan-dahang ibinaba ni Fila ang mga damit. Ang bawat yabag niya patungo sa pintuan ay tila paglakad sa ibabaw ng mga nagbabagang uling. Sa kanyang pagdaan sa tabi ni Carmi, naramdaman niya ang marahang paghaplos ng babae sa kanyang sariling tiyan, isang kumpas na tila nagsasabing siya na ang bagong reyna ng mansyong Madrigal. Pagdating sa kusina, ang katahimikan ng gabi ay bumasag sa huling hibla ng kanyang pagtitimpi. Hinawakan ni Fila ang gilid ng lababo ng napakahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang tunog ng dahan-dahang pag-agos ng tubig mula sa gripo ay tila sumasabay sa kanyang mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, narinig niya ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto sa likod. Isang anino ang dahan-dahang lumapit. Akala niya ay si Basilia. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya si Carmi. Ang babae ay wala ng suot na mapang-uyam na ngiti. Ang kanyang mga mata ay namumula at bakas ang takot. Fila, kailangan mo makaalis dito, bulong ni Carmi,
Ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi marinig sa katahimikan ng kusina. Narinig ko sila Vigo at Madam Basilia kanina sa veranda. Hindi lang ang mana mo ang gusto nila. Kapag nakuha na nila ang huling dokumento mula kay Ate Ines, balak kanilang idispala ng tuluyan. Fila, hindi sila titigil hanggat hindi ka naglalaho. Naramdaman ni Fila ang isang matinding kilabot na gumapang sa kanyang likuran. Ang bahay na itinuring niyang kanlungan ay naging isang pugad ng mga lobo na handang pumatay para sa bilyong pisong, hindi naman sa kanila. Ngunit ang mas malaking tanong sa kanyang isipan ay kung bakit ang babaeng sumira sa kanyang buhay ay siya pa palang magbibigay sa kanya ng babala. Sapat na ba ang babalang ito para tuluyan niyang iwan ang lahat? O ito ba ay isa na namang masalimuot na patibong na inihanda ni Basilia upang tuluyan siyang ilubog sa hukay? Isang marahas na tunog ng pagtapak sa sahig mula sa pasilyo ang nagpatigil sa kanilang usapan. Ang anino ni Vigo ay dahan-dahang lumiletaw sa pintuan ng kusina, hawak ang isang baso ng tuak. Ang bawat haligi ng simbahan ay tila mga piping saksi sa aking katangahan, at ang bawat panalangin binitawan ko sa harap ng altar ay tila naging mga bulong na tinangay ng hangin, walang patutunguhan. Naramdaman ni Fila ang matinding panginginig ng kanyang mga daliri habang hinihintay ang sagot ng matandang clerk sa loob ng parish office. Ang amoy ng lumang papel-insenso at amag ay tila sumasakal sa kanyang katinuan. Kaninang umaga sa ilalim ng mapanuring tingin ni Vigo at Basilia, nagpaalam siyang pupunta sa sementeryo upang dalawin ang puntod ng kanyang lolo. Isang dahilan na madaling kinagat ng mga madrigal dahil alam nilang kailangan nilang paamuhin si Fila para makuha ang bilyong pisong pamana. Ngunit bago tumuloy sa himlayan, isang mas mahalagang hinto ang kailangang gawin ni Fila. Ang simbahang ito kung saan 6 na taon na ang nakalilipas ay naglakad siya sa gitna ng pasilyo, suot ang puting belo, ang lugar na dapat ay nagbuklod sa kanila ni Vigo habang buhay. Pasensya na iha, pero 3 beses ko nang tiningnan ang mga record book mula nung taong binabanggit mo. Ang malumanay na boses ng clerk ay tila isang hatol ng kamatayan sa huling hibla ng pag-asa ni Fila. Walang nakatalang kasal sa pagitan ng isang Vigo Madrigal at Teofila Madrigal. Kahit ang marriage license number na sinasabi mo ay hindi nag-e-exist sa aming database. Naramdaman ni Fila ang biglang paglamig ng kanyang buong katawan. Tila ba ang lahat ng dugo niya ay naglaho? Bagaman narinig na niya ang usapan ni na Basilia at Vigo sa library, ang marinig ang kumpirmasyon mula sa loob mismo ng simbahan ay tila isang marahas na sampal na nagpagising sa kanyang buong pagkatao. Ang 6 na taon ng kanyang buhay ay hindi lang pala pagkakamali, ito ay isang krimen, isang planadong pagnanakaw sa kanyang danggal at kakayahan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa marupok na kawayan. Salamat po, brother. Maraming salamat. Lumabas si Fila ng parish office. Ang sikat ng araw sa labas ay tila masyadong maliwanag masakit sa kanyang mga matang pagod na sa pagluha. Tinungo niya ang sementeryo kung saan nakalibing ang kanyang ungwai. Ang katahimikan ng lugar ay tila ba nakikiramay sa kanyang pighati. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga puting lapida, naramdaman niya ang hapdi ng bawat sakripisyong itinapon niya sa pamilya Madrigal. Huminto siya sa harap ng marangyang puntod ng kanyang lolo. Doon dahan-dahang lumuhod si Fila sa madamang lupa. Hinaplos niya ang malamig na marmol, ang tanging bagay na naguugnay sa kanya sa lalaking nag-iwan sa kanya ng kayamanang na yon ay gustong ubusin ng mga lobo. Lolo, patawarin niyo po ako. Bulong ni Fila, ang kanyang boses ay napaos sa tindi ng kinalimtang galit. Hinayaan kong gamitin nila ang talinong ibinigay niyo sa akin para sa sarili nilang kasakiman. Pero sumusumpa ako. Ang bawat sentimo na iniwan niyo, bawat patak ng pawis niyo, ay hinding-hindi mahahawakan ng mga Madrigal. Pababayaran nila ang bawat taon na ninakaw nila sa akin. Naramdaman ni Fila ang isang matinding kaba, tila ba may mga matang nakatitig sa kanya mula sa malayo.
Ang hangin ay biglang lumamig, dala ang mahinang tunog ng pagtapak sa mga tuyong dahon. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang isang anino sa likod ng isang malaking puno ng nara. Isang lalaki nakasuot ng itim na jacket, may hawak na camera, at mabilis na nagtatago sa tuwing lilingon siya. Hindi ito tauhan ni Ate Ines, at lalong hindi ito si Vigo. Mabilis na tumayo si Fila. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagmamadali bago ang huling hantungan. Sino ang sumusunod sa kanya? Alam na ba ni Basilia na nagsisimula na siyang mag-imbestiga? Paano ka lalaban kung ang bawat hakbang mo ay binabantayan ng mga aninong hindi mo kilala? At kung ang kaisa-isang taong nang akong poprotekta sa iyo ay may sarili palang itinatagong balak saan ka patatakbo kapag tuluyan ng gumuho ang langit? Dahan-dahang humakbang paatras si Fila. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom, habang ang lalaki sa anino ay dahan-dahang lumalabas sa liwanag, bit-bit ang isang katotohanang hinding-hindi niya inaasahan. Bigat may nakakatakot na kislap sa kanyang mga mata. Ang bawat patak ng luha ko kanina sa sementeryo ay tila naging mga bubog na ngayon ay humihiwa sa aking puso. Akala ko sa gitna ng mundong puno ng mga lobo, meron akong isang tupa na masasandalan. Pero mali ako. Ang tupang inakala ko magtatanggol sa akin ay siya palang asong ulol na handang kagatin ang aking leeg para sa ilang pirasong barya. Nakatago si Fila sa likod ng isang malaking haliging marmol sa loob ng isang marangyang restaurant sa Makati. Ang bango ng mamahaling steak at alak sa paligid ay tila nagiging amoy ng nabubulok na pagkakanulo sa kanyang pang-amoy. Sinunod niya ang mungkahi ni Ate Ines na manmanan si Charo pagkatapos na kanilang pagkikita sa sementeryo. At dun sa pinakasulok na table, nakita niya ang tanawing mas masakit pa sa sampal ni Basilia. Si Charo, ang matalik niyang kaibigan na pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga sikreto, ay masayang tumatawa habang kausap si Doña Basilia. Ang bawat hagik ni Charo ay tila isang matalim na kutsilyong bumabaon sa dibdib ni Fila. Madam Basilia, don't worry. Utu-utu talaga si Fila. Akala niya talaga ay kinukuha ko ang mga file sa cloud para i-backup for her. She has no idea na bura na ang lahat ng yun sa system niya. Ani Charo habang humihigop ng mamahaling wine. Good. You did a great job, Charo. Hindi ko hahayaang magamit ng ulilang yan ang kahit anong ebidensya laban sa anak ko, sagot ni Basilia nang may mapang-uyam na ngiti. O eto ang paunang bayad para sa katapatan mo. Mas malaki pa ang matatanggap mo kapag nakuha mo na ang orihinal na testamento mula sa vault ng lolo niya. Inabot ni Basilia ang isang makapal na envelope. Nakita ni Fila kung paano kinuha ni Charo ang pera nang may kasakiman sa kanyang mga mata ang parehong mga mata na umiyak kasama niya noong mamatay ang kanyang lolo. Ang tunog ng paglapat ng envelope sa lamesa ay tila tunog ng isang kabaong na isinasara para sa kanilang pagkakaibigan. Naramdaman ni Fila ang matinding panging-inig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang pagsabog ng galit at bighati. Gusto niyang sumugod. Gusto niyang isampal sa mukha ni Charo ang lahat ng kabutihang ginawa niya rito. Ang pagpapaaral niya sa kapatid nito, ang pagbabayad niya sa mga utang nito, at ang pagturing niya rito na higit pa sa tunay na kadugo. But madam, paano kung malaman ni Ate Ines mukhang matalino ang abogadang yun? Tanong ni Charo bakas ang kaunting kaba sa boses. Hayaan mo ang abogadang yan. Pera lang ang katapat ng lahat ng tao, Charo. At ang pamilya Madrigal ay may sapat na yaman para bilhin pati ang katarungan. Mayabang na tugon ni Basilia. Ang mahalaga bago ang anibersaryo bukas, kailangang hawak na natin ang original na testamento. Siguraduhin mong mawawala yan, Charo. Burn it if you have to. Dahan-dahang umatras si Fila, pilit na hindi gumagawa ng kahit anong ingay sa makinis na sahig. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagpunit sa huling hibla ng kanyang pagkatao na marunong pang magtiwala. Sa gitna ng dilim ng parking lot,
Napasandal siya sa kanyang sasakyan hinihingal at puno ng puot. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang kamay ang humawak sa kanyang balikat. Mabilis siyang lumingon, handang lumaban. Ngunit ang nakita niya ay si Carmi, ang kabit ni Vigo. Ang babaeng dapat ay kaaway niya. Ngunit na yon ay may hawak na isang maliit na flash drive. Fila, huwag kang mag-eskandalo rito. Mas malaki ang mawawala sa'yo. Bulong ni Carmi, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Narinig ko ang lahat. At meron akong hawak na mas matindi pa sa prang binigay nila kay Charo. Napatitig si Fila sa flash drive. Bakit mo ito ginagawa, Carmi? Hindi ba't ikaw ang gustong pumalit sa pwesto ko? Akala ko rin noon, Fila. Pero nalaman ko ang totoo kagabi. Balak din akong itapon ni Vigo kapag nakuha na nila ang bilyon mo. Gagamitin lang nila ang anak ko para makuha ang mana mo. At pagkatapos, pareho tayong magiging basura sa paningin nila. Umiiyak na sabi ni Carmi. Naramdaman ni Fila ang isang kakaibang uri ng lamig. Ang mansyon ng mga Madrigal ay hindi lamang palapugad ng mga magnanakaw, ito ay isang katayan ng mga kaluluwa. Anong nasa loob nito? Tanong ni Fila. Ang kontrata ni Madam Basilia sa theater company para sa wedding nyo, 6 na taon na ang nakalilipas. Pati ang resibo ng pagbabayad sa aktor na gumanap na pari, sagot ni Carmi. Isang matalim na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Fila sa gitna ng dilim. Ang bawat piraso ng puzzle ay nabubuo na. Ang anibersaryo bukas ay hindi magiging selebrasyon ng kanilang pag-iibigan, kundi ang araw ng pinal na paghuhukom. Paano mo haharapin ang bukas kung ang lahat ng taong nakapaligid sa iyo ay may kanikanyang patalim na nakatutok sa iyong likuran at sa sandaling bumukas ang tabing ng katotohanan, sino ang matitirang nakatayo sa entablado ng pagkakanulo? Ang cliffhanger habang nag-uusap sila, isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa harap nila at bumaba ang mga lalaking nakasuot ng bonnet. Bago pa makasigaw si Fila, isang itim na tela ang bumalot sa kanyang paningin. Ang kadiliman ay hindi laging hudyat ng kamatayan. Kung minsan, ito ang paraan ng tadhana upang itago ka mula sa mga matang mapanuri habang dahan-dahang hinahasa ang iyong mga kuko para sa muling pagbangon. Naramdaman ni Fila ang matinding pagkirot ng kanyang ulo, isang pintig na tila sumasabay sa mabilis at malakas na pintig ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit ang tanging nakita niya ay ang malabong liwanag ng isang marang yang chandelier sa kisame. Ang amoy ng lavender at isang pamilyar na antiseptic ay nanunuot sa kanyang ilong, isang amoy na malayo sa malansang amoy ng parking lot kung saan siya huling nawala ng malay. Sinubukan niyang itayo ang kanyang katawan, ngunit naramdaman niya ang matinding panghihina ng kanyang mga kalamnan. Ang bawat galaw niya ay tila paghatak sa isang mabigat na tanikala ng pagod at takot. Narinig niya ang marahang pagpihit ng trangka ng pinto, isang tunog na nagpabilis sa kanyang paghinga. Pumasok si Ate Ines suot ang kanyang laging plansadong itim na suit. Ang kanyang tindig ay tila isang to na walang pakialam sa gulo ng mundo sa labas. Lumapit siya sa kama at inabutan si Fila ng isang baso ng tubig. You're safe here, Fila. Inilayo ka ng mga tauhan ko bago ka pa maabutan ng mga goons ni Basilia sa parking lot. Ang malamig na tinig ni Ines ay walang bahid ng emosyon, ngunit ang bawat salita ay may awtoridad na hindi mapapasubalyan. Bakit kailangang sa ganitong paraan, tita? Mahinang tanong ni Fila, ang kanyang boses ay paos at tila isang tuyong dahon. I thought I could trust you, pero bakit pakiramdam ko ay isa lang din akong bilanggo rito? Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ines habang dahan-dahang inaayos ang salamin sa kanyang mata. In this game, Fila, you are either the predator or the prey. At sa ngayon, wala ka pang kakayahang maging predator. You need me, at kailangan ko ang mana mo para masiguradong hinding-hindi na muling makakatapak sa lipunan ng mga Madrigal.
Naramdaman ni Fila ang biglang pagsikip ng kanyang dibdib. Sa likod ng mga mata ni Ines, nakita niya ang kislap ng isang kasakimang pamilyar sa kanya, ang kasakimang nakita niya kay Basilia. Ang mist of distrust ay muling bumalot sa kanyang katinuan. Ngunit bago pa siya makasagot, muling bumukas ang pinto at pumasok ang isang taong hinding-hindi niya inaasahang makikita sa panig ng kanyang tita, si Carmi. Ang babaeng itinuring niyang mortal na kaaway, ang babaeng umagaw sa kanyang asawa at ngayon ay nagdadala ng binhi ng pagkakanulo. Nakasuot siya ng isang maluwag na jacket, ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng kinalimtang luha. Fila, ang tawag ni Carmi ay tila isang pagsusumamo mula sa kailaliman ng lupa. Lumapit siya at dahan-dahang lumuhod sa gilid ng kama ni Fila. "I'm sorry. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Inakala ko na ang pag-ibig ni Vigo ay sapat na para maging masaya ako. Pero isa lang din pala akong kasangkapan sa plano nila." Inabot ni Carmi ang maliit na flash drive kay Fila. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot. Nasa loob nito ang lahat. Ang usapan ni Basilia sa theater director, ang resibo ng pagbabayad sa aktor na nagpanggap na pare, at ang plano ni Vigo na ilipat ang lahat ng mana mo sa isang offshore account sa ngalang ng magiging anak ko bago nila ako tuluyang idispala pagkatapos kong manganak. Napatitig si Fila sa flash drive pagkatapos ay sa tiyan ni Carmi. Naramdaman niya ang isang matinding habag na bumasag sa pader ng kanyang galit. Ang dalawang babaeng ito ang legal na asawa na hiram lamang ang titulo at ang kabit na hiram lamang ang pag-ibig ay pare-parehong nilamon ng sistemang binuo ng mga madrigal. Dahan-dahang iniangat ni Fila ang kanyang kamay at ipinatong ito sa nanginginig na palad ni Carmi. "Pareho tayong sugatan, Carmi, pero ang mga sugat na ito ang magiging mitsa ng kanilang pagguho." Ngunit sa gitna ng madamdaming sandali, marahas na tumunog ang telepo ni Carmi sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalang Vigo ay umilaw sa screen, tila ba isang babala ng paparating na bagyo. Pinindot ni Carmi ang loudspeaker, ang kanyang hininga ay pigil, habang ang boses ni Vigo ay umalingaw, now sa silid. "Carmi, nahanap na ba ng mga tauhan ni Mama si Fila? Makinig ka sa akin. Bukas sa gabi ng anibersaryo, kailangang sigurado tayo mawawala na siya sa landas natin. May ibibigay si Mama na maliit na bote sa'yo. Ihalo mo yan sa wine na iinumin ni Fila pagkatapos ng speech ko. Isang malinis na trabaho, Carmi, para sa ating dalawa, para sa baby natin." Naramdaman ni Fila ang matinding panlalamig ng kanyang dugo, mas malamig pa sa yelong idinampi sa kanyang balat. Ang lalaking 7 taon niyang niyakap gabi-gabi ay handa siyang patayin para sa perang, hindi naman sa kanya. Tiningnan ni Fila si Ines na ngayon ay tahimik na nakikinig sa isang sulok. Ang abogada ay hindi nagpakita ng gulat. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit at kinuha ang flash drive mula sa kamay ni Fila. "Now we have everything we need," Fila bulong ni Ines. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng tagumpay na nagpapakaba kay Fila. "The question is, are you ready to face them or will you let Carmi do the job for you?" Isang matalim na katanungan ang umalingaw-ngaw sa isipan ni Fila. Sino nga ba ang tunay na may hawak ng patalim sa gabing ito? At sa sandaling bumukas ang pintuan ng mansyon para sa kanilang anibersaryo, dugo ba ang dadaloy sa mga baso ng wine o ang katotohanang tatapos sa lahat? Ang bawat patak ng dugo na dumadaloy sa ating mga ugat ay dapat sanang maging buklod ng pagmamahalan. Ngunit sa harap ng bilyon-bilyong piso ang dugo ay nagiging tila tinta na ginagamit sa pagsulat ng isang madugong kasunduan. Nakatitig si Fila sa mga kamay ni Ate Ines. Ang paraan ng paghawak ng kanyang tita sa mga orihinal na dokumento ng pamana ay may kakaibang diin, tila ba ang bawat pahina ay mga hiyas na ayaw na niyang bitawan. Ang lamig ng aircon sa loob ng safe house ay nanunuot sa buto ni Fila.
Ngunit mas matindi ang ginaw na nararamdaman niya sa kanyang puso habang pinagmamasdan ang mapanuring tingin ng kaisa-isang kadugo na akala niya ay kanyang tagapagligtas. Tita Ines, bakit kailangang sa pangalan mo ilagay ang management trust? Mahinang tanong ni Fila. Ang kanyang boses ay nanging inig sa pagitan ng pagod at hinala. Sabi mo ay para sa proteksyon ko ito, pero bakit parang tinatanggalan mo rin ako ng karapatan sa sarili kong mana? Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ines. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang salamin, ang kislap na mga mata nito ay kasing lamig ng asero. Fila iha, masyado kang emosyonal. Ang mga madrigal ay mga linta. Kung hahayaan kitang humawak ng ganito kalaking pera ng mag-isa, madali ka nilang maloloko. I am doing this to restore our family's name. Ang pamilyang winasak ng mga taong gaya ni Basilia. Isipin mo na lang na ito ang bayad mo sa aking serbisyo at proteksyon. Naramdaman ni Fila ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ang mist of distrust ay tuluyan ng bumalot sa silid. Napagtanto niya na si Ines at si Basilia ay parehong panig lamang ng iisang bariya, mga babaeng sumasamba sa kapangyarihan at kayamanan. At siya, si Fila, ang tanging tulay upang makuha nila ang kanilang inaasam. Gusto mo rin ang pera ko? Bulong ni Fila, at sa pagkakataong ito, wala nang luha sa kanyang mga mata. Tanging ang malamig na apoy ng katotohanan. Hindi na nakasagot si Ines dahil isang malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin ang umalingaw-ngaw mula sa ibaba. Ang katahimikan ng gabi ay binuwag ng mga yabag na mabibigat na sapatos na mabilis na umaakyat sa hagdan. Narinig ang sigaw ng mga tauhan ni Ines na sinundan ng tunog ng marahas na pagtulak sa mga pintuan. Nahanap nila tayo, ang nanginginig na boses ni Carmi mula sa kabilang kwarto. Bumukas ang pinto ng opisina at pumasok ang tatlong lalaking nakasuot ng itim pilit na inilalayo si Ines sa lamesa. Sa gitna ng kaguluhan, umilaw ang isang malaking screen sa dingding ng opisina, isang video call na sadyang ikinabit ng mga intruder. Ang mukha ni Vigo ay lumitaw. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Wala nang bakas ng lalaking 7 taon niyang minahal. Fila, did you really think na matatago ka ng abogadang yan? Ang boses ni Vigo ay tila isang malat na halahak mula sa impyerno. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagpapatakbo ng seguridad sa lungsod na ito? Kahit sa dulo ng mundo, mahahanap at mahahanap kita. Hinawakan ni Vigo ang isang maliit na bote ng lason sa harap ng camera, ang parehof bote na iniutos niyang ipainom kay Fila. Makinig ka ng mabuti, asawa ko. Pagpapatuloy ni Vigo, ang bawat salita ay may kalakip na panganib. The anniversary party will proceed tomorrow. Babalik ka sa mansyon ng kusa. At sa harap ng lahat, pipirmahan mo ang turnover ng lahat ng assets mo sa Madrigal Holdings. Kapag hindi mo ginawa yan, Fila, hinding-hindi ka na makakaalis sa bahay na to ng humihinga. At ang tita mo siguraduhin kong sa bilangguan siya mamatay dahil sa pakikialam sa ari-arian na hindi sa kanya. Naramdaman ni Fila ang matinding pangangalit sa kanyang dibdib. Ang bawat hibla ng kanyang katinuan ay tila binabatak sa dalawang direksyon. Sa kaliwa niya ay si Ines ang tito na gustong angkinin ang kanyang buhay sa legal na paraan. Sa kanan niya ay si Vigo, ang asawang handang dumanak ang dugo para sa ginto. Anong pipiliin mo, Fila? Pang-uuyam ni Vigo bago naputol ang tawag. Naiwan ang nakakabinging katahimikan sa loob ng silid. Tumingin si Fila kay Ines na ngayon ay pilit na inaayos ang kanyang gusot na damit. Ang mukha nito ay balot ng matinding inis. Sa gitna ng pagkawasak na kanyang huling kanlungan, naramdaman ni Fila ang isang kakaibang lakas na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pighati. Hindi na siya ang tupa na naghihintay na kainin. Hindi na siya ang asawang martir na handang mamatay para sa utang na loob. I'll go back, mahinang sabi ni Fila. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Babalik ako sa mansyon, pero hindi para pirmahan ang dokumento niyo, Vigo.
Babalik ako para ipakita sa buong mundo kung gaano kabulok ang pader na itinayo nyo. Tumingin siya kay Ines nang may matalim na panunuya. At ikaw, tita, huwag mong isipin na nakalimutan ko ang plano mo. Kung gusto mo ang mana ko, kailangan mo itong pagtrabahuan sa paraang gusto ko. Isang katanungan ang umalingangaw sa gabi sa isang laro kung saan ang lahat ay manlilinlang paano mananalo ang isang pusong, tanging katotohanan lamang ang sandata ang cliffhanger. Habang naghahanda si Fila, isang mensahe ang pumasok sa kanyang lumang telepo. Isang larawan ni Charo na nakatali sa loob ng basement ng mga madrigal, may bakas ng dugo sa mukha. Ang pulang sutla ng aking suot ay hindi para sa selebrasyon ng ating anibersaryo, Vigo. Para ito sa bawat patak ng dugo na dinadaluyan ng pait sa loob ng 6 na taon at para sa apoy na tutupok sa bawat kasinungalingang itinayo nyo sa ilalim ng bubong na ito. Nakatayo si Fila sa harap ng malaking salamin sa loob ng kaisa-isang kwartong itinuring niyang kanlungan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaayos ang pulang terno na tila ba yakap siya ng sariling determinasyon. Ang bawat haplos niya sa tela ay paalala ng bawat gabing puyat siya sa pag-aayos ng kumpanyang na yo'y balak nakawin sa kanya. Sa labas naririnig ang tawanan ng mga bisita, ang kalansing ng mga kubyertos sa porselana, at ang musikang klasiko na tila ba isang masayang agunyas para sa kanyang pagkawasak. Dahan-dahan siyang bumaba sa grand staircase. Ang bawat mata sa malawak na sala ay nakapako sa kanya. Nakita niya si Basilia na nakatayo sa gitna suot ang kanyang pinakamahalagang hiyas, tila isang reynang naghihintay ng pagsamba. Lumapit ang matanda, ang ngiti nito ay kasing talim ng labaha. You look stunning, Fila. Magpakabit ka ngayong gabi hiya. Remember, everything is ready. Isang pirma mo lang pagkatapos ng speech ni Vigo at sisiguraduhin kong hindi ka na mahihirapan pakailanman. Bulong ni Basilia habang dahan-dahang hinahalikan ng pisingi ni Fila. Ang amoy ng kanyang pabango ay tila amoy ng nabubulok na danggal. Lumapit si Vigo bihis sa kanyang tuxedo, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kislap ng pag-ibig, tanging ang dilim ng kasakiman ang nananahan doon. Hinawakan niya ang siko ni Fila nang may diin na nagbabala ng pang-anib. Love don't make a scene. Just do what we discussed and Charo will be safe. I'm doing this for us, for our future with Kami's baby. Anang Vigo sa isang malamig na taglish na tono, naramdaman ni Fila ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang tambol na nagmamartsa patungo sa digmaan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang tupa na naghihintay sa katayan. Tumayo siya sa entablado sa tabi ni Vigo habang nagsisimula ang program. Ang lahat ng ilaw ay namatay, maliban sa malaking screen sa likuran nila na dapat ay magpapakita ng kanilang 6 years of marriage highlights. Ladies and gentlemen, panimula ni Vigo, ang boses ay puno ng pekeng emosyon. 6 years ago, I made the best decision of my life when I married Fila. She was our light, our strength. Sa isang mabilis na galaw, pinindot ni Fila ang remote control na nakatago sa kanyang palad, ang device na sadyang ikinabit ni Ate Ines sa system kaninang hapon. Biglang nagbago ang imahe sa screen. Hindi ang kanilang kasal ang lumitaw. Ang bumulaga sa buong mansyon ay ang video footage ni Basilia sa loob ng isang madilim na opisina, pinibilang ang makakapal na bundle ng pera habang kausap ang lalaking nakasuot ng abito. Siguraduhin mong magmumukha kang tunay na pare. Ayokong magkaroon ng legal na habol ang ulilang yan sa sandaling makuha na natin ang pirma niya. Ang boses ni Basilia ay malinaw na umalingaw-ngaw sa buong sala. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid na sinundan ng marahas na bulong-bulungan ng mga bisita. Nakita ni Fila ang pagputla ni Basilia. Ang matanda ay dahan-dahang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlahaki sa tindi ng kahihiyan.
Si Vigo naman ay napatigil ang kanyang panga, ay nanigas habang nakatingin sa screen na tila ba nakakita ng sarili niyang hatol. Hindi lang yan ang kasinungalingan nyo. Ang boses ni Fila ay matatag na at wala ng panginginig. Ang kasal na pinanghawakan ko ng 6 na taon ay isang malaking sarswela. At ang lalaking ito na tinatawag niyong bayani ng industri, sinubukan niya akong lasunin na yung gabi para lang manatili sa kanya ang mana na iniwan ng lolo ko. Inilabas ni Fila ang maliit na bote ng lason na ibinigay sa kanya ni Carmi. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga waiter na kanina pa kanatayo sa gilid ay biglang kumilos. Naglabas sila ng mga badge at baril mga ahente ng NBI na matagal nang nag-aabang sa tamang pagkakataon. Vigo Madrigal, Basilia Madrigal, you are under arrest for falsification of public documents, estafa, and attempted homicide. Ang sigaw ng lead agent ay tila isang malakas na kulog sa loob ng mansyon. Naramdaman ni Fila ang biglang pagluwag ng kanyang dibdib. Ang 6 na taon ng pagiging alipin ay natapos na sa loob ng 1 minuto. Ngunit sa gitna ng paghila ng mga ahente kay Basilia, nakita niya si Vigo. Ang asawa niya ay hindi na tumitingin sa mga pulis. Ang tanging nakikita niya ay si Fila. Dahan-dahan itong dumampot ng isang basag na bote mula sa buffet table. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kabaliwan. Na tila ba wala na sa tamang katinuan? Ito na ba ang katapusan ng pangarap ni Fila na mabuhay ng malaya? At sapat na ba ang katarungang nakamit niya kung ang kapalit nito ay ang panganib na naghihintay sa bawat hakbang niya palabas ng pintong ito? Ang cliffhanger sa gitna ng dilim at sigawan, isang mabilis na anino, ang humarang sa pagitan ni Vigo at Fila. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ang narinig, kasunod ng isang pamilyar na boses na humihingi ng tulong mula sa basement. Ang bawat bulyaw mo, Vigo, ay tila mga huling hininga ng isang halimaw na unti-unting nilalamon ng sarili nitong kasakiman. Akala mo ba ang talim ng basag na bote ay sapat na para burahin ang 6 na taon ng pait na itinanim niyo sa aking kaluluwa? Hindi na nakasagot si Vigo. Ang kanyang marahas na pagdaluhong ay mabilis na napigilan ng 2 malalaking ahente ng NBI. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang katawan sa malamig na marmol ay umalingaw-ngaw sa buong sala na sinundan ng nakakangilong tunog ng bakal na posas na idiniin sa kanyang mga pulso. Ang basag na bote na kanina ay nakatutok sa leeg ni Fila ay nadulas at tumalsik sa ilalim ng buffet table. Tila ba ayaw na ring maging bahagi ng karahasang yon. Nakatayo si Fila sa gitna ng entablado, ang kanyang pulang terno ay nagniningning pa rin sa ilalim ng mga ilaw, ngunit ang kanyang mukha ay kasing tigas na ng garing. Pinanood niya ang lalaking 7 taon niyang nyakap gabi-gabi na ngayon ay nagwawala sa sahig, sumisigaw ng mga salitang Taglish na punong-puno ng desperasyon. You're going to pay for this, Fila, sisiguraduhin kong wala kang mapapala sa billions mo. You're nothing without the Madrigal name, ang bulyaw ni Vigo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. The Madrigal name is already a hollow shell, Vigo. Ang malamig na tinig ni Ate Ines ang bumasag sa ingay. Humakbang pasulong ang abogada, bit-bit ang isang makapal na folder. Ayon sa pinal na audit na isinagawa namin sa tulong ni Fila nitong mga nakaraang linggo, ang kumpanya niyo ay baon na sa utang na aabot sa 500 milyong piso. You didn't marry Fila for love, and you didn't keep her for her loyalty. You kept her because she was the only one smart enough to cook your books and keep you out of jail. Isang nakakabinging bulong-bulungan ang bumalot sa mga bisita. Ang mga taong kanina lamang ay yumuyukod kay Basilia ay ngayon ay nakatingin sa matanda ng may halong pandidire at pait. Nakita ni Fila si Basilia na nakasandal sa isang haligi, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaayos ang kanyang tila nagugusot na danggal. Ilang taon niyo akong ginawang alipin ng inyong mga kasinungalingan, sabi ni Fila dahan-dahang bumababa sa entablado. Pinaniwala niyo ako na ang utang na loob ko sa inyo ay mas mahalaga kaysa sa sarili kong buhay.
Pero ngayon, ang bawat sentimong ninakaw nyo sa pawis ko ay magsisilbing rehas na magkukulong sa inyo. Sa gitna ng kaguluhan, isang pangkat na mga ahente ang lumabas mula sa pinto ng basement, inaalalayan ang isang babaeng halos hindi na makalakad. Si Charo. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay dilat sa matinding trauma. Nang makita ni Fila ang kalagayan ng kaibigang nagkanulo sa kanya, naramdaman niya ang isang matalim na hapdi sa kanyang puso, isang golden moment ng pagkaawa na hindi niya inakalang mararamdaman pa niya. Lumapit si Fila kay Charo. Dahan-dahang kinuha ni Fila ang kanyang pulang panyo at pinunasan ang bahid ng dugo sa pisngi ng kaibigan. Walang salita ng sumbat, walang ingay ng galit. Ang tanging naririnig ay ang mahinang hitbi ni Charo habang nakasandal sa balikat ng babaeng ibinenta niya para sa pera. "I'm so sorry, Bessie. I'm so sorry." Bulong ni Charo, ang boses ay halos mapatid sa tindi ng pighati. Hindi pa natatapos ang lahat. Isang lalaking nakasuot ng simpleng barong ang dinala sa harap ng madla. Ito ang aktor na gumanap na pari-6 na taon na ang nakalilipas. Sa harap ng mga kamera ng media na kanina pa kumukuha ng bawat detalye, dahan-dahan itong tumango at nagbigay ng formal na pag-amin. "Opo, binayaran po ako ni Madam Basilia. Wala po kaming lisensya ng kasal na pinirmahan. Lahat po ay bahagi lamang ng isang script." Ang pahayag ng aktor ay tila huling pako sa kabaom ng pamilya Madrigal. Habang hinihila si Basilia at Vigo palabas ng mansyon, tumigil ang mundo ni Fila. Ang bawat hakbang ng mga awtoridad, ang bawat flash ng kamera, ay tila ba isang paglilinis sa bawat sulok ng bahay na iyon. Ngunit bago tuluyang maisakay si Vigo sa patrol car, pilit itong humarap kay Fila. Isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting tila nagsasabing, mayroon pa siyang huling alas na itinatago. "You think you won, Fila Bulong," ni Vigo sapat lang para marinig ni Fila sa gitna ng ingay. "Tanungin mo ang tita mo kung paano talaga namatay ang lolo mo. Don't be too comfortable with your billions, asawa ko. Baka ang dugong nananalaytay sa'yo ang siyang pumatay sa taong nagbigay sa'yo ng lahat." Naramdaman ni Fila ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Ang tagumpay na kanina ay kay tamis ngayon ay may kasamang pait ng isang bagong misteryo. Tumingin siya kay Ate Ines na ngayon ay tahimik na nag-aayos ng kanyang mga gamit. Ang mukha nito ay nananatiling kasing lamig ng asero. Sino nga ba ang tunay na may hawak ng katotohanan at sa mundong ito na mga manlilinlang? Meron pa bang puwang para sa isang bagong simula na hindi nabahira ng dugo ng nakaraan? Ang ginto ay maaaring tunawin at gawing bagong alahas. Ngunit ang 6 na taon ng aking buhay na itinapon sa altar ng inyong kasakiman ay kailanman hindi na muling mabubuo. Ang paglaya ay hindi lang ang paglabas sa pintuang ito. Ito ay ang pagbawi sa aking pangalan na pilit niyo ring ninakaw. Nakatayo si Fila sa gitna ng library, ang silid na naging saksi sa kanyang pagpupuyat at pagtitiis. Hawak niya ang pluma, ang dulo nito ay dahan-dahang gumuguhit ng kanyang pirma sa mga dokumentong nagpapawalang bisa sa 6 na taon na kasinungalingan. Ang bawat letra ng kanyang pangalan ay tila isang malakas na sigaw ng paglaya na umalingaw, now sa katahimikan ng silid. Ramdam niya ang gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay tila mas malinis na ngayon, malayo sa amoy ng tabako at lason na nanahan sa bahay na ito. "Finally, you're free, Fila," ang boses ni Ate. Ines ay pumailan lang mula sa likuran. Nakatayo ang abogada sa tabi ng bintan na maengat na tinitingnan ang bawat pahinang pinirmahan ni Fila. "Ngayong tapos na tayo sa legalities ng kasal mo, kailangan na nating ayusin ang management trust para sa billions mo. Safe na ang pera mo sa pangalan ko habang inaayos pa ang lahat." Napatigil si Fila. Ang mga salita ni Vigo sa patrol car kanina ay tila mga bubuyog na nagkakagulo sa kanyang isipan.
Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang tita pilit na hinahanap ang katotohanan sa likod ng mga mata nitong kasing tigas ng asero. Tita, bakit kailangang sa pangalan mo ilagay ang lahat? Mahinang tanong ni Fila, ang kanyang boses ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng mapatid. Para sa proteksyon mo yan, iha. Masyadong mainit ang mga madrigal sa'yo. If they can't get the money from you, they might try to kill you for it. Mabilis na sagot ni Ines. Ang tono ay puno ng mapagkunwaring pag-aalala. Bumaba si Fila sa sala upang kunin ang kanyang huling gamit. Doon nakita niya si Basilia. Ang babaeng dati ay tila isang reyna ay nakaupo na ngayon sa malamig na marmol na sahig, pinaliligiran ng mga kahon at mga ahente ng NBI. Wala na ang kanyang mga mamahaling iyas, wala na ang kanyang mapagmataas na tindig. Ang tanging natitira sa kanya ay ang kanyang nanginginig na mga kamay na pilit na inaayos ang nagugusot na tela ng kanyang damit. Lumapit si Fila at tumigil sa harap ng kanyang biyenan. Dahan-dahan niyang hinubad ang gintong singsing, sa kanyang daliri ang singsing na hiram lamang pala ang kahulugan. Walang salita inilapag niya ito sa palad ni Basilia. Ang tunog ng paglapat ng metal sa balat ay tila huling bantas sa kanilang ugnayan. Tapos na ang serbisyo ko sa pamilyang ito, Madam Basilia. Sabi ni Fila, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, tanging ang malamig na kapayapaan. Nang marinig ni Basilia ang boses ni Fila, bigla itong tumingala. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa tindi ng takot at desperasyon. Hinawakan niya ang laylayan ng pulang terno ni Fila. Ang kanyang mga kuko ay kumakapit na tila ba huling hininga. Fila, patawarin mo ako. Kailangan namin ng pera noon. Hindi ko sinasadya. Ang hikbi ni Basilia ay tila isang malat na agunyas. Ngunit nang makita niya si Ate Ines na pababa ng hagdan, biglang nagbago ang ekspresyon ng matanda. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang matinding panginginig. Fila, makinig ka sa akin? Sigaw ni Basilia habang pilit siyang hinihila ng mga pulis patungo sa labasan. Huwag kang magpapauto sa abogadang. Yan hindi ang mga madrigal ang pumatay sa lolo mo, si Ines. Si Ines ang huling taong lumabas sa kwarto ng matanda bago ito tumigil sa paghinga. Ibinenta niya ang impormasyon sa amin, kapalit ng bahagi ng mana. Napatigil ang buong paligid. Ang mga yabag ng mga pulis, ang ingay ng radyo at ang tibok ng puso ni Fila, lahat ay tila huminto sa isang sandali ng nakakanghilong katotohanan. Naramdaman ni Fila ang panlalamig ng kanyang mga kamay habang dahan-dahang humaharap kay Ate Ines. Nakatayo ang abogada sa huling baitang ng hagdan. Ang kanyang mukha ay nananatiling walang emosyon, ngunit ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa folder ng testamento. Ang bawat hininga ni Fila ay naging isang matalim na aspile sa kanyang baga. Sino nga ba ang tunay na kaaway, ang lobong umatake sa harapan, o ang aninong nagkunwaring kalasag habang dahan-dahang itinatarak ang patalim sa iyong likuran? Dahan-dahang ibinuka ni Fila ang kanyang palad. Doon nakatago ang isang maliit na piraso ng papel na nakuha niya sa loob ng sapatos ng kanyang lolo kaninang umaga. Isang resibo ng bank transfer sa isang account na may pangalang Ines Madrigal na may petsang eksaktong araw ng pagkamatay ng kanyang lolo sa ina. Sinasabing ang dugo ay mas malapot kaysa sa tubig, ngunit natutunan ko na ang dugo ay maaari ring maging kasing lamig ng yelo sa sandaling ang puso ay malunod sa kasakiman. Ang akala kong huling kanlungan ay siya palang huling patibong na dapat kong lagpasan upang tuluyan ang makahinga. Nakatayo si Fila sa paanan ng hagdan, mahigpit ang pagkakahawak sa maliit na resibo ng bank transfer na nakuha niya sa sapatos ng kanyang lolo. Ang papel ay may bahid ng dilaw na tanda ng panahon, ngunit ang mga numero dun ay malinaw na, nagsusumbong ng isang krimeng matagal ng ikinubli. Tiningala niya si Ate Ines na nakatayo pa rin sa itaas ng hagdan. Ang anino nito ay humahaba sa pader na tila isang malupit na sumpa. Tita, bakit?
Ang tanong ni Fila ay isang mahinang bulong na tila humiwa sa katahimikan ng mansyon. Inakala ko na ikaw ang aking magiging sandigan pagkatapos ng lahat ng ginawa ng mga madrigal. Pero bakit ang pangalan mo ang nasa account na ito sa mismong gabi na binawian ng buhay si Lolo? Isang matalim na katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Dahan-dahang bumaba si Ines, ang tunog ng bawat hakbang ng kanyang sapatos sa sahig na nara ay tila bawat tibok ng orasan na nagbibilang ng katapusan ng kanilang ugnayan. Nang marating niya ang tapat ni Fila, walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Fila, hiha, masyado kang mapanghusga. Ang malamig na boses ni Ines ay tila isang hiwa ng asero. Ang perang iyan ay bahagi ng pondo na itinago ng lolo mo para sa akin. Alam niya na darating ang araw na kakailanganin mo ng isang matalinong tagapagtanggol. Ginamit ko ang perang iyan para buuin ang kaso laban kay Basilia. Hindi ko kinuha ang mana mo, iniligtas ko ito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Fila. Tita, nakalimutan mo yata na accountant ako. Ang flow ng funds na ito ay hindi para sa legal fees. Pumasok ang pera sa isang offshore account sa ngalan ng isang dummy corporation na ikaw ang may-ari. At ang oras ng kamatayan ni Lolo Pitong, minuto matapos ang huling login sa portal ng bangko gamit ang kanyang access. Hindi mo iniligtas ang mana ko, tita? Pinabilis mo ang pag-alis ni Lolo para hindi na siya makapirma sa bagong version ng testamento na mag-aalis sa'yo bilang trustee. Naramdaman ni Fila ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang tambol na nagmamartsa patungo sa kanyang pina na kalayaan. Inilabas niya ang isa pang dokumento, isang revokasyon ng power of attorney na inihanda niya palihim kanina sa opisina ng NBI. Mula sa sandaling ito, Tita Ines, wala ka ng kinalaman sa buhay ko at sa kayamanang iniwan ni Lolo. Sabi ni Fila, ang boses ay matatag at malinaw. Maari kang umalis ng kusa o hintayin mo ang mga ahente ng NBI na nasa labas, ang mag-escort sa'yo. Pinili kong huwag kang isama sa kaso ni na Basilia dahil sa huling alaala ni Mama sa'yo. Ngunit huwag ka nang muling magpapakita sa akin. Nang makaalis si Ines, naramdaman ni Fila ang isang matinding gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay tila bagong silang. 6 na buwan ang mabilis na lumipas mula ng gabing iyon. Ang mansyong Madrigal ay wala na. Ang madilim at mapanglaw na pader nito ay binuwag ni Fila upang bigyang daan ng isang maliwanag at malawak na gusali. Sa harap nito, isang signboard na yari sa kahoy ang nagnaningning sa ilalim ng sikat ng araw. Sentro ng pag-asa ni Fila, tahanan at legal na sandigan ng kababaihan. Sa loob ng center, naririnig ang tawanan ng mga bata at ang masayang kwentuhan ng mga babaeng nahanap ang kanilang bagong simula. Nakita ni Fila si Carmi na masayang inaalagaan ang kanyang bagong silang na sanggol, habang ang si Charo naman ay abala sa pagtuturo sa mga bagong dating kung paano mag-verify ng mga dokumento ng kasal bago pumasok sa isang relasyon. Congratulations, Fila! Ang ganda ng kinalabasan ng lahat, nakangiting sabi ni Charo habang lumalapit sa kanya. Ang mga pasa sa mukha nito ay wala na, ngunit ang kislap ng pagsisisi sa kanyang mga mata ay naging kislap na ng katapatan. Tumingin si Fila sa malawak na garden ng center. Ang lahat ng pait, ang lahat ng sampal ng tadhana, at ang lahat ng pagkakanulo ay tila ba naging mga abong ginamit niya upang pataba sa lupang kinatatayuan niya ngayon. Ngunit sa gitna ng kanyang kapayapaan, napansin niya ang isang matandang lalaki sa labas ng bakal na gate. Nakasuot ito ng kupas na uniforme ng isang driver, at may hawak itong isang pocket watch na tila ba matagal na niyang iniingatan. Luwapit ang lalaki nang makitang nakatingin si Fila. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahang binubuksan ang gate. Ma'am Fila, pasensya na po sa istorbo. Ang mahinang boses ng matanda ay tila isang tinig mula sa kanyang pagkabata. Ako po si Mang Gurio, ang dating driver ng lolo niyo sa probinsya.
Nung huling gabi bago siya dinala sa ospital, may ibinigay po siyang isang maliit na kahon sa akin. Sabi niya ibigay ko lang daw ito sa inyo kapag ang pamilya Madrigal at si Ines ay wala na sa paningin niyo. Inabot na matanda ang isang maliit na box na yari sa bakal, may mga kalawang na ang mga gilid, ngunit ang lock nito ay nananatiling matatag. Naramdaman ni Fila ang isang matinding kaba na gumapang sa kanyang dibdib. Anong nasa loob nito, Mang Gorio? Tanong ni Fila. Hindi ko po alam, ma'am, pero ang bilin niya, ito raw po ang tunay na testamento ng pag-ibig na hinding-hindi makukuha ng kahit na sinong abogado. Sagot ng matanda bago dahan-dahang tumalikod. Naiwan si Fila na nakatayo sa gitna ng garden, ang hangin ay tila bumubulong sa kanyang tenga. Ang katarungang inakala niyang buo na ay tila mayroong panghuling pahina na naghihintay na mabuklat. Ano ang lihim na itinago ng kanyang lolo na mas mahalaga pa sa bilyon-bilyong piso? At ang katotohanan bang nasa loob ng kahong ito ang magbibigay sa kanya ng ganap na paghilom o magbubukas ito ng isang bagong sugat na hindi nga inaasahan? Ang bawat kalawang sa ibabaw ng bakal na kahon ay tila mga peklat ng panahong nagkubli sa katotohanan. Ngunit sa ilalim ng bawat mansa ay may nakatagong liwanag na sadyang inilaan para sa sandaling ako ay handa na. Hindi pala ang bilyon-bilyong piso ang tunay na kayamanan, kundi ang kalayang maging totoo sa gitna ng mundong puno ng pagkukunyari. Nakatayo si Fila sa gitna ng kanyang opisina sa sentro ng pag-asa. Ang sikat ng hapon ay tumatagos sa malaking bintana, nagbibigay ng kulay ginto sa bawat sulok ng silid. Inilapag niya ang bakal na kahon sa ibabaw ng lamesa. Ang nanginginig niyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa malamig at magaspang na metal. Naramdaman niya ang presensya ng kanyang lolo. Tila ba nakatayo ito sa kanyang tabi at hinihintay ang pinal na revelasyon. Gamit ang isang maliit na kasangkapan, maingat niyang pinihit ang matandang lock. Ang dahan-dahang pag-angat ng takip ng kahon ay lumikha ng isang mabigat na pakiramdam sa katahimikan ng silid. Walang kislap ng ginto, walang makakapal na bundle ng pera. Ang bumulaga sa kanya ay isang lumang panyo na may burdang inisyal ng kanyang lolo, isang maliit na voice recorder at isang salansang ng mga dokumentong mukhang galing sa isang lumang archive. Pinindot ni Fila ang play button sa recorder. Isang malat at pagod na boses ang pumailan lang ang boses ng kanyang lolo na huling narinig niya 6 na taon na ang kakalilipas. Fila anak, kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay tapos na ang ulan, panimula ng matanda. Alam ko ang ginagawa ni Basilia. Alam ko rin na si Ines ay dahan-dahang nilalamon ng sarili niyang ambisyon. Sadyang hinayaan ko silang maniwala sa bilyon-bilyong mana na nakasulat sa testamento ni Ines upang ilitaw ang kanilang tungay na kulay. Ang tunay na mana mo, Fila, ay wala sa bangko. Narito sa loob ng kahon ang mga titulo ng lupa ng mga pamilyang inapi ng mga Madrigal sa loob ng 3 dekada. Ibinabalik ko ang mga ito sa pamamagitan mo. Ikaw ang magiging kamay ng katarungan. Naramdaman ni Fila ang mainit na luha na dahan-dahang gumugulong sa kanyang mga pisngi. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng isang anak na sa wakas ay naintindihan ang lalim ng pagmamahal ng kanyang magulang. Ang bilyones na pinag-awayan ni Vigo at Ines ay isa palang matalinong pain, isang honey trap para sa mga sakim, habang ang tunay na yaman ay ang pagkakataong ituwid ang mali. Paglipas ng ilang araw, tinungo ni Fila ang piitan. Sa likod ng makakapal na rehas, nakita niya si Vigo. Wala na ang kislap ng kanyang mga mata. Wala na ang kanyang mapagmataas na tindig. Nakaupo ito sa isang sulok tulala at tila nawala na sa katinuan. Sa kabilang selda, si Basilia ay nakatalikod pilit na itinatago ang kanyang mukha sa kahihiyang hinding-hindi na mabubura. Walang salitang lumabas sa bibig ni Fila. Hindi na niya kailangang manumbat.
Ang makita ang kanilang kalagayan ay sapat ng paalala na ang katarungan ay laging humahanap ng paraan. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palabas ng presinto. Ang bawat hakbang niya ay tila paglipad ng isang ibon na matagal na nakakulong sa hawla. Pagbalik niya sa center, sinalubong siya ni Carmi, dala ang kanyang sanggol. Fila, handa na ang mga pamilya sa labas. Naghihintay sila para sa turnover ng mga titulo. Numiti si Fila at hinawakan ng maliit na kamay ng sanggol. Tara na, Carmi. Marami pa tayong gagawin. Habang naglalakad siya patungo sa garden, tumingin si Fila sa malayo. Ang araw ay dahan-dahan nang lumulubog, nagbibigay ng isang mapayapang kulay sa himpapawid. Sa dulo ng kalsada, napansin niya ang isang pamilyar na anino, isang lalaking nakatayo sa tabi ng isang lumang punong nara. Tila ba binabantayan siya mula sa malayo, bago ito tuluyang naglaho sa dilim. Hindi na mahalaga kung sino ang taong yon. Ang mahalaga ay ang kapayapaang nananahana sa kanyang puso. Dahan-dahang isinara ni Fila ang pinto ng kanyang opisina. Isang matamis at malayang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa wakas, ang Teofila Madrigal na naging alipin ng kasinungalingan ay tuluyan ng pinalitan ng isang babaeng may-ari ng kanyang sariling tadhana. Ang bawat paglubog ng araw ay hindi hudyat ng dilim, kundi isang paanyaya na magpahinga at maghanda para sa isang mas maliwanag na bukang liwayway. Isang taon na ang nakalipas mula noong gumuho ang pader ng mga kasinungalingan sa Mansyong Madrigal. Ngunit sa bawat segundo ng katahimikang tinatamasa ko ngayon, ramdam ko ang tunay na tibok ng aking malayang puso. Nakatayo si Fila sa balkona. Henang sentro ng pag-asa ang gusaling itinayo niya sa mismong lugar kung saan dati ay nakatirik ang simbolo ng kanyang pagiging alipin. Wala na ang matatayog at malamig na pader ng Mansyong Madrigal. Sa halip, ang paligid ay puno na ng mga bintanang malalawak na hinahayaang pumasok ang sikat ng araw at ang sariwang hangin mula sa mga taniman. Maririnig sa ibaba ang tawanan ng mga kababaihang nag-aaral ng pananahi at ang masayang kwentuhan ng mga pamilyang nabigyan ng bagong simula dahil sa mga titulong ibinalik ni Fila. Dahan-dahang lumapit si Carmi, bitbit ang kanyang isang taong gulang na anak na ngayon ay malusog at punong-puno ng sigla. Ang mukha ni Carmi ay wala na ang bakas ng takot at pait. Mayroon na itong kislap ng isang inang na hanap ang kanyang sariling danggal. Ate Fila, ready na po ang mga bata sa garden. Hinihintay ka na nila para sa pagtatanim ng mga bagong punla? Nakangiting sabi ni Carmi sa isang malambot na tono. Susunod na ako, Carmi. Sandali na lang. Tugon ni Fila habang hinahaplos ang maliit na kamay ng bata. Tumingin si Fila sa malayo kung saan dahan-dahang gumagalaw ang mga dahon ng nara sa ihip ng hangin. Naalala niya ang 6 na taon ng kanyang pagtitiis, ang bawat sampal ni Basilia, ang bawat lason ng mga salita ni Vigo, at ang bawat gabing inakala niyang wala na siyang halaga. Ngunit sa pagitan ng mga alaala ng pait, mas nangingibabaw na ngayon ang imahe ng kanyang lolo. Napagtanto niya na ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagkakakulong ni Vigo at Basilia sa likod ng rehas, kundi ang kakayahan niyang gumising sa umaga nang walang kahit anong bigat sa kanyang dibdib. Nahanap na ni Fila ang ganap na kapatawaran. Hindi dahil karapat-dapat ang mga Madrigal sa kanyang patawad, kundi dahil ayaw na niyang bigyan pa sila ng espasyo sa kanyang isipan. Pinatawad na rin niya ang kanyang sarili sa 6 na taong pagbubulag-bulagan dahil ang bawat pagkakamaling yon ang humubog sa matatag na babaeng nakatayo ngayon sa harap ng mundo. Lumapit si Charo dala ang isang tasa ng mainit na tsa. Ang kanyang mga mata ay wala na ang dilim ng pagkakanulo. Sa halip ang nananahan doon ay ang tapat na pagsisisi na sadyang pinatunayan ng panahon. Sila ay magkaibigan pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang ugnayan ay hindi na binuo sa utang na loob, kundi sa katotohanan at pagkakapantay-pantay. The audit is finished, Fila.
Every single centavo of your grandfather's real legacy is working for the community now. Ani Charo. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. Salamat, Charo. Salamat sa pananatili, bulong ni Fila. Huminga ng malalim si Fila. Ang amoy ng peppermint at sariwang lupa ay humahalo sa kanyang bawat hininga. Naisip niya ang bilyon-bilyong pisong akala ni na Vigo at Ines ay mapapasa kanila. Ang mga numerong yon ay naging bula na naglaho. Ngunit, ang mga niti na mga magsasakang nakatapak muli sa sarili nilang lupa ang naging tunay na kayamanan na hinding-hindi na mananakaw ng kahit na sinong bayarang aktor o sakim na abogado. Natutunan ni Fila na ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang tanikala at ang sakripisyo ay may hangganan. Ang tunay na tahanan ay hindi semento at bakal kundi ang lugar kung saan ang iyong danggal ay kinikilala at ang iyong boses ay pinakikinggan. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, nagbibigay ng kulay ginto sa buong sentro, bumaba si Fila patungo sa garden. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay tila ba isang tula ng paglaya. Itinaas niya ang kanyang mukha sa langit, hinahayaan ang huling sinag ng araw na humalik sa kanyang pisngi. Ang kwento ni Teofila Madrigal ay natapos na sa altar ng pagkakanulo. Ngunit ang buhay ni Fila, ang babaeng nagmula sa kanyang sariling abo, ay nagsisimula pa lamang. At sa bawat punlang kanyang itatanim, alam niyang ang pamanang ito ay mananatiling buhay. Hindi sa anyo ng bilyones, kundi sa anyo ng pag-asa na kailanman ay hinding-hindi na muling maglalaho. Sa huling pagkakataon, narinig niya ang mahinang tunog ng mga kampana sa malayo, tila ba isang basbes mula sa langit para sa isang katarungang sa wakas ay ganap ng nakamit.